malambot na. Liktarin mo siya at napaka-easy lang, no? Ayan, no? Ganyan ang itsura niyan. Ang kadalasang sira niyan yung shifter niya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 speed. So, ay shifter na tulad nito, laging sira ang shifter, hindi kumakambyo. Ayan, turuan ko kayo kung paano gawin. Yung dahilan, yan, pakita ko sa inyo. Yung bronze na yan yung sumisipa dun sa mga ating ngipin dun. So, kapag tinulak na, yan. So, nararanasan nyo yung gano'n, no? Pag kumakambyo kayo, wala nang sipa. Ibig sabihin, itong spring, at saka yung ating tumutulak na yun, lock, yun yung dahilan. So, ayan, ipakita ko sa inyo paano mag-repair ng ganito para hindi kayo bili ng bili. Kung tayo mag-ayos nito, kailangan muna natin kalasin ito dun sa pagkakakabit sa RD. So, ayan. Tanggalin ko lang to. Ayan. Ayan. So, ilas na natin yan. Ito yung lever na set na siya. May cambio and lever na siya, brake. Ang kadalasang sira niyan yung shifter niya. Nasisira yung pinakang gear. So, lumalapsot siya. Dinari lang at saka kung tawagin natin ay budget lang. So, kung budget lang ang ating bike, dapat marunong tayo ng maintenance. Kasi kung hindi ka marunong mag-maintenance, budget lang ang bike mo, magagastusan ka sa pagpapagawa. So, yun ang technique. Kung budget ka, dapat marunong kang gumawa. So, ayan, ibubuka lang natin to, mga ka-checkmate. So, ito tinuturo ko dun sa mga newbie at saka yung mga ordinary na dumadaan dito sa akin. Madalas ito ang pinapagawa nila. Kaya lang hindi na natin sinisingil kasi minsan makikita mo naman itsura. Puro semento pang katawan. Pwede mo bang singilin ng pagpapagawa yung gano'n? Parang hirap na. Construction ng trabaho. So, nililibre na lang natin yan dito. Nasabi ko lang baka doon sa iba, na-experience nyo yun. So, tulungan din natin yung mga kapwa natin na makatipid, no? Kawawa din naman. Lalo na kung sa ating part ay nakakaluwag tayo. Why not, di ba? Hindi man masama yun. So, ayun. Tanggalin lang natin to. Tanti lang, no? Huwag nating kakalasin ito na nakakabit sa shifter kasi sisipa yan, masisira. Balik na natin. Huwag kayong magkalas ng mga pyesa. Tingnan nyo lang. Ito, kinalas na natin. Yan o, yung spring na yan ang dapat tandaan ninyo kasi yan yung sumisipa. Ayan. Ito. Tanggalin na natin. Spring na to, tandaan natin ang lagay niyan. Yung isa nakasuot doon sa gilid and then ito nandito. Yung butas na yan. So, ayan. Ang nangyayari, hindi siya gumagana, lumalapsot dahil yung ating, ito yung pinakang lock niya. Ayan. Malambot na. Ayan. So, yan ang i-adjust natin. Ayan. Malambot na yan, naka-stack na yan ng ganyan. So, kapag yan matigas, papalo yan, pabalik na gano'n. So, wala na siyang palo. So, i-adjust lang natin yung spring para lumakas siya at malo pabalik na gano'n. So, wala na siyang palo ngayon. Kita niyo, nag-stack up siya. So, ibig sabihin, useless na. So, ayusin natin spring. Isa pang option niya, no? Halimbawa, ito, tatanggalin natin yung lock na yun. Nakita nyo, pudpud na to, lock na to. Baliktarin mo siya. At ito naman yung gagamitin mo kabilang side. Ayan, yun yung mga pwedeng gawin. So, unang-una natin gagawin dito, no? Pabaliktarin natin itong pinakang lock niya. So, ito na yung tumatama. Kasi ninyo, pudpud na siya. So, ito yung gagamitin naman natin. Una natin gagawin, tatanggalin natin yung lock. Then, babaliktarin natin to. Papalutan natin ng wire. Pag ganun, para tumaas yung kanyang palo. So, ayan. Kunting-kunti lang naman kailangan niya para siya ay lumakas. Ayan, kalasin na natin. Ayan, ingat lang tayo sa pagtatanggal ng pin nito, ha. Kasi pag nahulog ito, ang hirap hanapin. Ingat. So, ayan. Yan lang siya kaliit. Ayan. Para hindi mawala, may magnet kayong gamit. Ayan. Para hindi siya matapon. And then, ito, hilahin na natin to. Ito yung nasa harap. Ayan. So, napaka-easy lang, no? Ayan, no? Liit lang ito masyado, kaya mahirap mag-tutorial. Malambot yung spring. Ayan, to. Tatanggalin natin to. So, ayan. Ang gagawin lang natin dito para lumakas yung spring. Ayan. Papatabayin lang natin yan. Tapos mamaya, pag nilagay natin yan dun sa ating gear, sigurado napakatigas na. Kasi ano na siya, lumaki na yung gap. So, ayan. Papasobrahan lang natin ng wire para ito ay ilalak natin yan. Gaganyan lang natin. Meron. Ayan. So, natin yan ang forma niyan. Nating lagyan ng wire. Ibalik na natin. Ayan. Ibalik natin to.
At thank you dun sa mga natutuwa dun sa mga tutorial ko na yan, yan makapal na yung ano natin. And then, click na natin yung ating ginamit. Yan. Pag pinasok natin yan, ganyan ang itsura niyan. Yan. So, ibig sabihin, yung centimeter na inangat ng spring, yun na yung kailangan natin i-adjust. Pwede rin natin putulin, pero kung mayroon tayong plies na maliliit at kaya natin balututin yung itong spring, pwede. Pero katulad yan, wala yung aking gamit, nasa probinsya. So, gagawa tayo ng ibang DIY at pamamaraan yan. So, yung iisipin ng iba, baka maputol yung nilagay natin wire. Hindi yan mapuputol kasi hindi naman yan gagalaw. Siya lang yung nagsisilbing sa pin or nakaangat doon sa ating spring. So, hindi siya bibitaw. At ang maganda pa doon, no, ito ay mas malaki. Ayan, lumaki na siya. Ayan, malakas na siyang pumalo. And then, wag natin kalimutan yung ating pin lock. Ganyan ang itsura niyan. Ito natin ito ikabit. Tulak na natin to. So, ayan. Pag natulak na natin yan, no, kaya na natin itong spring. Ayan, yung pahiga, dapat dito, sa side dito. Siya yung tatama. Ito yung patayo, para yan dyan sa ating, ito. Ayan. So, kung hindi nyo makuha mga ka-checkmate mo, ulit-ulitin nyo na lang yung video. Ayan, lagay natin. And then, wag natin kalimutan yung ating pinakang busing. Ilalagay natin sa gitna yan. Kasi kung hindi natin ilagay yan, gagana yan pero kalog. So, ayan. Ito yung pinakang ano natin. And then, i-position na natin ito. Ito yung nilagyan natin nung ayaw kumapit. Pakita ko sa inyo. Hindi tayo mahirapan. Kailangan mayroon tayong panghila dito. So, katulad nito. Ayan. Power natin yan. Sisiluin lang natin. No? Tapos, hihilahin natin. Ayan. Ayan. Pagkalagyan natin. Ayan. May sipayan. Ayan. Hilahin lang natin ito. Para pumasok yung pin sa loob. Then, ayan na siya. Ayan, pag nakaposisyon na tayo ng ganyan, natanggal na natin yung wire, nakasuot na yung pin, ilagay na natin ito. Kung natin kalimutan ito yung nagsisilbing ano niya, para hindi siya gumalaw. Then, sunod na natin itong tornilyo. Para mas mabilis, manual na lang. Hawakan natin ang kamay, daliri, and then ikutin natin. Hanggang sa masuportahan lang yung ating ginawa para hindi umigkas. Ayan. Pag nakita na natin na nakalak na yan, ayan, pwede na nating bitawan kasi hindi na yan gagalaw. Okay. Bilang ng speed, automatic mayroon na tayong isa. So, pag pinitik natin, dalawa. Yun. Kasi nakaposisyon na siya sa isa eh. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. 7 speed. So, ayan. At ipakita ko pa ba yung pagbalik ng cover. So, ayan. Butas niya. Mas malakas na siya ngayon, no? Kasi nagamitan natin ng panibagong adjustment. So, okay na siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung cable, gumagalaw na. So, sa mga budget bike lang, ganito ang mga niyo, laging sira ang inyong cambio, no? Shifter ninyo, ganun lang po yung paggawa nito. So, gusto nyo na makatipid, pag-aralan nyo po ang mag-maintenance ng ganitong klase ng lever, set, at sigurado makatipid kayo dahil magagawa nyo ng paraan. Yan, at sana nakatulong ulit ako ng malaki, lalong-lalo na sa mga newbie at sa ating mga kasamahang mga bikers.